Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah, Lord God. We want you, Jesus. Oh, Rabashiki Aradababa Shandararaki Aradababa Shande. Oh, Raradababa Sikita Naradababa Shandararahi Aradababa Shande. Oh, karapat dapat ka, Panginoon, na aming papurihan, Panginoon. Karapat dapat ka naming sambahin. O radabasi kita narararada siyandararahande. Yes, oh Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Let us worship the Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. O radabasi kiyarababababababa. O radabasi kita naradabasyandararaki radabasyan. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Panginoon, napakasarap sumamba sa iyo. Napakasarap magpuri, dakilang Ama. Napakasarap alalahanin ang kabutihan mo, dakilang Diyos. Salamat, salamat, Panginoon, sapagkat kami pinaririto, dakilang Ama. Na ito po'y dapat po naming ipagpasalamat, dakilang Diyos. Sapagkat hindi mo po tininyan, Panginoon, ang aming po mga pagkukulang. Kung hindi ang nakita mo po sa amin, Panginoon, kami po'y anak mo, dakilang Ama. Ang nakita mo sa amin, Panginoon, Lord God, hindi ang aming kahinaan. Ang nakita mo sa amin, Panginoon, dahil kay may kasama mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo na iyong pinagtagumpayan. Oh, salamat, salamat po, Panginoon. Oh, radababa sikita nararararada siya kararada, Lord God. Panginoon, totoo po, O Diyos. Hallelujah, Lord God. Ikaw po, O Diyos, ang aming pong kailangan, Panginoon. Sapagkat totoo po, O Diyos, sa sanlibutan ito, punong-puno ng kaguluhan, dakilang Ama. Pero salamat sa iyo po may kapayapaan, dakilang Diyos. Napakabuti mo, Panginoon. Sapagkat kami po'y malayang nakakasamba sa lugar na ito. Salamat po, Panginoon. Malaya kami, Panginoon, na nakapag-e-express ng aming pong damdamin bilang pagsambat, pagpupuri sa iyo, dakilang Ama. Oh, glory, glory. Hallelujah, Jesus, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pagsama. Salamat po, O Diyos. Panginoon, sa iyo pong buhay na ipinagkaloob sa amin. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, oh Jesus. We want you, Jesus. Hallelujah, Lord God. I just want you, Lord God. Hallelujah. Ito po lamang ang lagi po namin bibigkasin sa iyo, Panginoon. Lord God, mahal na mahal ka namin, oh God. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Salamat po sa bawat awitin, Panginoon, na i-express ng aming pundamdamin sa iyo, dakilang Ama. Bilang papurit, pasalamat sa lahat po ng kabutihan mo, dakilang Diyos. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Na kung kami man ay dumako sa lugar na ito na may dalahin, Panginoon, may mga problema na tila bagay ito'y nagpapabigat sa buhay ng bawat isa. Pero Lord God, naniniwala po kami, Panginoon, habang kami po'y nagpupuri sa iyo, habang kami sumasamba sa iyo, Panginoon, Lord God, ang mga problema ay unti-unti mo nang winawasak sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Habang kami, O Diyos, ay nag-e-express ng aming pundamdamin, Panginoon, Lord God, sa pamamagitan ng lyrics ng awitin, dakilang Ama, Panginoon, nakakaramdam kami ng kapayapaan sa aming pong puso. Sapagkat kinakatakpo mo po kami, dakilang Ama. Sapagkat sa lugar na ito, dakilang Ama, kasama po namin ang iyong presensya. At sa presensya mo'y mararanasan po namin ang kapayapaan. Sa presensya mo'y mararanasan po namin ang kagalingan. Sa presensya mo'y mararanasan po namin ang tunay na kagalakan. At sa presensya mo'y mararanasan po namin kapayapaan. Lord, salamat, dakilang Ama. At naniniwala po kami, Panginoon, Lord God, na ang bawat isa ay uuwi sa kanilang puntahanan. Bit-bit ang katagumpayan na buhat sa iyo. Kaya Lord, salamat po. Amin pong idideklara that Jesus is alive. Hallelujah, Lord God. Jesus is alive. Hallelujah, Lord God.
Jesus is alive. Hallelujah, Lord God. O radabashikera rababasyande. Salamat po, Panginoon. Dakila ka po, O Diyos. Karapat dapat, Panginoon, ang pagsambat, papuri, pagdakil at pagluwalhati ay sa iyo po lamang namin maibabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God. Sige po, bago po tayo umupo, glory to God. Dahil ngayon po ay July. Amen. Pampitong buwan. Dakilang Ama. Sige po, kayo po tumayo. Pumili po kayo ng 7 at sabihin mo, napakabuti ng Diyos dahil kasama kita ngayon. Sige po, pimili po kayo ng 7. Ngitian nyo, glory to God, hallelujah. Iparamdam nyo yung pag-ibig, glory to God. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Oh, radabashikia, radababasyanda, rarakia, radabasyande. Oh, glory, 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 hallelujah, Lord God. Di ba napakasarap makakamaya mo ang iyong kapatid at babatiin mong napakabuti ng ating Diyos dahil kasama kita ngayon. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God. Hallelujah. Atin po na kung saan ay idalangin po na ito pong buwan po ng July. Ito po ay buwan po ng katagumpayan. Na kung meron man tayong mga prayer request na hindi po natin naranasan, atin pong i-claim na this month, atin pong matatanggap yung atin pong mga prayer request sa atin pong Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos, siya po ay nagbibigay ng katugunan. Amen. Minsan tayo po lamang naiinip, pero lagi pong meron right timing sa ating pong Panginoon. Glory to God, dahil ngayon po ay Upper Sunday, tayo po ngayon ay magkakaroon po ng communion. Glory to God. Hallelujah. Sige po, ihanda po natin ang ating pong puso. Glory to God. Hallelujah. Baka meron pa diyang walang yung pong mga communion element. Humingi po tayo sa ating ushers. Taas lang po ang kamay kung sino po ang wala. Ayun, meron na. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Bago po tayo kumain ng tinapay at iminom po ng ubas, ito po ay mahigpit po na tagubili ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 11, glory to God. Hallelujah, Lord God. Verse 23. Na ito po ay isa pong paalala na napakahalaga po at ito po ay sagrado sa paningin po ng ating pong Panginoon. Sapagkat kaya po ito po ay ating pong isinasagawa bilang pag-alala po sa ginawa pong sakripisyo ng ating pong Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Glory to God. Hallelujah, Lord God. So, bago po tayo, nalimutan ko uli, glory to God, yung pong ating pong laging binibikas, pagka po tayo magkakaroon po ng communion. I love you, Father. I love you, Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Sige po, atin po ito na, yung pong ating pong bigkasin ng meron pong deklarasyon na kung paano po natin ipinaabot po sa ating pong Panginoon ang ating pong pag-ibig sa Kanya. Sige po, atin po ito na kung saan ay ideklara o atin pong iusal ng ating pong mga labi. Glory to God. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I love you, Father. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. I am wealthy, healthy, and rich because Jesus died on the cross for me. Praise God.
Di ba napakasarap ma-express natin na mahal natin ang ating Father God, si Lord Jesus at ang banal na Espiritu. Sapagkat totoo po na para po lalo po natin na kung saan ay ma-i-express ng ating Panginoong Jesucristo na matay sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya tayo po'y nagkaroon ng kalusugan, kaya tayo po'y pinayaman ng ating pong Panginoon at tayo po'y pinagpala ng ating Diyos. At lagi po natin itong aalalahanin. Kaya bago po tayo kumain po ng tinapay, glory to God, atin po na kung saan ay agawain po natin na magpasiyasat sa ating pong Panginoon. Dahil ito po yung mahigpit pong tagubilin, glory to God, hallelujah. Sabi niya sa verse 27 ng 1 Corinthians, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o iminom sa saro ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating pong Panginoon. Napakahigpit po pala. Kaya kinakailangan bago po tayo kumain po ng tinapay, tayo po muna yung magpasiyasat. Ano po, bakit po ito itinatagubili ni Apostol Pablo? Upang hindi po mawala ng saysay yung ginawang sakripisyo ng ating pong Panginoon. Ating pong alalahanin, glory to God. Dahil kung tayo po ay kakain po nito na tayo po na may namumuhay pa sa kasalanan, huwag muna po tayong kumain. Pero kung doon po sa ating pong mga ginagawa, glory to God, at tayo po ay nagkakaroon pa ng galit, atin na po itong ialis. Kung tayo po'y nakapagsalita po ng masakit sa ating pong kapwa, atin po itong pagsisihan. At kung tayo po'y may mga nagagawa pa na hindi pa natin kayang isuko sa ating pong Panginoon, humingi tayo ng tulong sa ating pong Panginoon. Kaya tayo po'y nananalangin sa Diyos bago po tayo na kumain ng tinapay. Ano po ang sabi niya po rito, glory to God? Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Amen? Mahigpit itong tagubilin sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang mga nangatutulog. Ibig sabihin yung pong mga namamatay na. So ibig sabihin ng ating pong Panginoon, mahigpit po tayong pinapaalalahanan. Para hindi po ito magdulot sa atin na kung saan ay sumpa sa ating pong katawan, himingi po tayo ng tawad. At kung tayo po nasa kasalanan pa, himingi po tayo ng tulong sa Panginoon para po tayo makalaya. Dahil lagi po natin aalalahanin yung kamatayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Glory to God. Doon po ay pinagtagumpay ng lahat ang ating pong mga kasalanan. Pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para po sa ating pong mga kasalanan. Kaya ihingi po natin ng tawad. At himingi po tayo ng tulong sa ating pong Panginoon kung paano po tayo makalalaya sa kasalanan. Dahil tayo din ang kawawa. Hanggat may pagkakataon, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng ating pong Panginoon. Bakit po? Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay binayaran ng kanyang banal na dugo at ng kanya pong katawan. Kaya sige po, tayo po'y pumikit. Hallelujah, tayo po'y ay magpasiyat sa ating Panginoon. Baka meron tayong kasalanan na hindi natin po naaalala. O meron tayong kasalanan na hindi natin sinasadya. Pero kaya sabi po dito, tayo po'y magpasiyasat. Dahil totoo, wala pong nalilihim sa Diyos. Maari sa tao lihim, pero sa Diyos lang tadyan. Kaya tayo po himingi po ng tawad sa ating pong Panginoon. Glory to God, isurrender natin ang ating pong buhay. Napakaganda po kanina yung awitin. Na kinakailangan talagang totoo ating isurrender ang ating pong buhay. Glory to God. Sapagkat totoo sa Panginoon, glory to God. Ang nais niya, yung fully surrendered tayo sa ating pong Panginoon. Ating pong isuko ang ating pong buhay dahil tayo pong lahat ay mahal na mahal ng ating pong Panginoon. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, Lord God, dahil sa iyo pong pag-ibig, ibinigay mo po ang iyo pong buhay. Kahit sa oras na ito, Panginoon, kami pinagpapasiyasa. Panginoon, kami po ay nagkamali, kami po ay nagkasala sa aming pong kapwa, nagkasala kami sa iyo. Panginoon, may mga bagay kami nagagawa, binibigyan ka namin ng pighati, dakilang Ama. Lord God, nagagawa po namin, Panginoon, Lord God, na yung aming natalikuran na minsan nababalikan pa namin, Panginoon.
Pero Lord God, sa oras na ito, lumalapit po kami sa iyo. Lord God, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pong kahinaan. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming pong mga pagkukulang sa iyo. Kaya Lord God, naniniwala po kami, Panginoon. Dahil kami po'y mahal na mahal mo. Kapag kami humingi po ng tawad, yung sinabi mo sa aklat po ng 1 John 1:9, na kung ipapahayag ng aming mga labi lahat ng aming mga kasalanan, ikaw ay tapat at banal na Diyos. Handa mo kaming linisin, patawarin sa lahat ng aming pong mga karumihan, sapagkat ikaw ay aming pong banal na Diyos. Kaya Lord, salamat po sapagkat sa oras na ito, Panginoon, naniniwala po kami, Panginoon, once na kami pinag-confess ng aming pong mga kasalanan, kami po pinatawad muna, nilinis muna, dakilang Ama, at kami po ngayon karapat dapat ng kumain ng tinapay at uminom ng ubas na sumisimbolo ng iyong dugo. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, sige po atin pong itaas ang mga tinapay po nating hawak. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, amin pong itong itinataas, dakilang Ama. Sapagkat amin pong inaalala, yung pong sinabi mo po, Panginoon, Lord God, yung pong paalala mo, dakilang Diyos, na ang tinapay na ito ay sumisimbolo ng iyong pong katawan. Kaya Lord God, sa oras ay amin pong aalalahanin, dakilang Ama, na sa pagkain po namin tinapay na ito, amin pong aalalahanin na ito po yung katawan mo na kung saan ay nagtiis ng hirap. Nakaranas ng mga hampas, parusa, Panginoon. Kaya Lord God, sa pamamagitan po, Panginoon, ng tinapay na ito, amin pong aalalahanin, dakilang Ama, ang yung dakilang pag-ibig, Panginoon, na ibinigay mo para sa amin. Sapagkat amin pong aalalahanin lahat ng hirap na iyong pong tinanggap, ito po'y para po sa aming kalayaan, dakilang Ama. Kaya Lord God, kakanin namin ang tinapay na ito po'y sumisimbolo ng iyong pong katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo para sa aming lahat. Kaya kanin natin ang tinapay na ito bilang pag-alala sa ating Panginoon na namatay at nagtiis ng hirap para sa ating lahat. Amen. Yes, O Lord God. At matapos magpasalamat, ang ating Panginoon ay dumampot ng saro, glory to God, at kanyang itinaas. Ang ubas na ito'y sumisimbolo ng aking dugo. Na sa tuwing iinumin nyo ang ubas na ito, inaalala nyo ang aking dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Na ang dugong ito, ang kung saan ay tumubos ng ating mga kasalanan. Kaya sa tuwing ating iinumin ito, ating idideklara na sa pamamagitan ng dugong ito, lahat ng uri ng karamdaman ay pinagaling na ng ating Panginoon. At sa pamamagitan din ng dugong ito, lahat ng mahirap ay pwede magdeklara na kami pinayaman na ng ating Panginoon. At ang lahat ng mga makasalanan, aming idideklara na kaming lahat ay nilinis at pinatawad na sa pamamagitan ng dugong ito. Kaya Lord, maraming pong salamat. Iinumin namin ang ubas na ito na sumisimbolo ng iyong dugo, na ito po'y simbolo ng katagumpayan ng lahat ng ginawa ng dyablo sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, inumin natin ang ubas na ito bilang simbolo ng katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Salamat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Salamat po sa ating pong Panginoon. Glory to God. Napakabuti po ng ating pong Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo po ay kung saan ay nasa first Sunday at yung pong naging topic po noong pong kabilang linggo, nung ako po ang tumayo po noong pong third Sunday po ng June, na ang aking pong topic ay mamuhay bilang isang Kristiyanong pamilya.
So kung ating pong babalikan doon, ang aking pong pinakatema po doon, yung kinuha po sa aklat po ng Efeso 4, Glory ka 30, na huwag natin pipighatiin ang banal na espiritu. Sapagkat ang banal na espiritu, ito po yung tatak. Glory to God. Yung espiritu ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, ito po yung tatak ng ating pong katubusan. Kaya hindi po natin dapat bibigyan ng pighati ang banal na espiritu. At ang banal na espiritu ay napipighati pag tayo po ay kung saan ay nakakagawa pa ng mga kasalanan. Glory to God. Na dito po natin po aalalahanin na ang ating pong Panginoon, siya po ay nagtatagubilin, glory to God, sa simbahan ng Efeso, glory to God. Na dito ipinauunawa niya po na ang Espiritu Santo natatak po sa ating pong kaligtasan. Glory to God, hindi po natin ito kinakailangan na kung saan ipighatiin. Kailan po napipighati ang banal na Espiritu? Kapag tayo po ay kung saan ay nagkakaroon po ng kapaitan sa ating pong puso, galit, glory to God, hallelujah, na kung saan yung pong pagtutungayaw, pagsisinungaling, yung pong mga gawa po ng laman na nakakita po sa ating pong buhay, kapag tayo po ay nakakagawa pa nito, ang banal na espiritu ay napipighati. So, ibig sabihin, ito pong banal na espiritu, ito po yung pong tatak na iniwanan po sa atin po ng ating pong Panginoon. Lahat ng tumanggap sa ating pong Panginoon, meron na po tayong banal na espiritu. Amen. At ito pong banal na espiritu, glory to God, siya po yung nakakakita, siya po yung nakakaalam, siya po yung kung saan ay nakaka-witness sa lahat po ng ating pong ginagawa. Kaya ano po tagubilin ni Apostol Pablo sa verse 32, ang sabi niya, at mga patawaran kayo. Magkaroon kayo ng magagandang loob sa bawat isa. Kisa galit, kisa kung saan ay pagkapuot, pagkisungaling, panlalait, pagutungayaw, palitan po natin ito ng pag-ibig. Palitan po ito na kung saan ay pangunawa. Alisin po natin yung galit sa ating pong puso. Bakit po? Sapagkat tayo po ay templo ng Diyos na buhay. Nananahan po sa atin ng banal na espiritu. At kung ito po ay templo ng kanya pong anak ng banal na espiritu, kapag ito po ay nasusugatan, siya po number 1 na nasasaktan. Kaya ayaw po ng banal na espiritu na tayo po ay nagkakaroon po ng alitan, pagkagalit, pagkapuot, at sa halip tayo po ay mag-ibigan. Gumawa po tayo ng maganda sa bawat isa. At kaya po ito po yung kung saan kinuha ko pong tema, glory to God, kung bagay sa pinaka key text. Dahil talagang totoo po sa loob po ng tahanan, kapag meron pong ganito, hindi po natutuwa ang ating pong Panginoon. Kaya ang tagubilin niya po dito, glory to God, dito po sa aklat po ng chapter 5 ng Efeso 21, tayo po ay magpasakop sa isa't isa, sa takot kay Kristo. So, ibig sabihin, kapag sinabi po magpasakop, kung ano po yung inyuutos ng ating pong Panginoon, mag-ibigan, magmahalan, magpatawaran, sundin po natin ito. Dahil ito po hindi po sa ikasasama, kundi sa ikabubuti po natin. Bilang tayo po pamilyang Kristiyano, kinakailangan makita po sa atin yung pagmamahalan. Kaya dito po ay ang ating pong tinalakay, yung pong babae, magpapasakop sa kanyang asawang lalaki, at ang lalaki, iibigin ang kanyang asawang babae. At yun naman po mga anak, glory to God, doon po sa aklat po ng Efeso 6, glory to God, ang ating po naging aral, 6:1-3, mga anak, sundin, igalang, mahalin ang inyong mga magulang. Sapagkat sa lahat ng utos, ito ang may kalakip na pangako. Ano ang pangako sa verse 3? Magkakaroon kayo ng mabuting kawakasan, mahabang buhay. Amen? Kaya napakahalaga po na talagang totoo bilang tayo po yung mga anak, tayo po ay marunong magmahal. Kung meron po tayong nanay at tatay, glory to God, iparamdam na natin ang ating pagmamahal. Kayo man ay mga bata pa, mga estudyante, nasa middle age, glory to God, basta't meron kayong nanay at tatay, ibigin nyo na. Amen. Mahalin nyo na ang inyong mga magulang sapagkat kung siya'y wala na, useless ng lahat ang ating gagawain. Sabi nga ay pakitang tao na yan. Glory to God. Kaya habang tayo po ay kung saan kasama pa natin ang ating pong mga magulang, iparamdam na natin ang ating pong pagmamahal.
Sapagkat kapag nakaramdam sila ng pagmamahal, sila'y magpapasalamat sa ating Diyos. Salamat, Panginoon, sapagkat naramdaman ko ang pag-ibig ng aking anak. Salamat, Panginoon, sa kabila po ng kakapusan. Glory to God, ang aking mga anak, pinipilit pa rin nila. Iniaagaw pa kami para kami pagpalain ng aming pong mga anak. Ano gagawin ng isa pong magulang? Lalo silang magiging marubdob na ipanalangin ang kanilang mga anak para pagpalain. Para magkaroon ng mabuting kawakasan. Kaya kinakailangan na tayo pong mga anak, glory to God, gawain natin kung ano yung turo ng ating pong Panginoon. At ang sunod na mga aral ay sa mga magulang. Kumpleto po, mga magulang. Tayo po mga magulang, wag po natin na kung saan ay itutulak ang ating pong mga anak para po tayo magkasala. Sa halip, turuan sila ng aral ng Panginoon. At ang ginamit doon teksto ay ang Kawikaan 22, verse 6. Train your child. Amen. Hubugin nyo na, turuan nyo na ang inyong mga anak hanggat sila mga bata pa. Sapagkat kung sila ay tumanda, hindi nila kalilimutan ang mga aral na buhat sa ating pong Panginoon. Para po magkaroon po tayo ng kung sa isang pamilya na kung saan ay huwaran, glory to God, bilang tayo po ay mga mananampalataya, tayo po ang ine-expect ng ating po mga kapitbahay, ng ating po na kung saan ay kinabibilangan kung saan po tayo naroroon. Kaya glory to God, at ngayon po naman, ang ating po naman tatalakayin itong pong linggong ito, glory to God, ay ang peace na iniwanan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Sa aklat po ng John 14, glory to God, hallelujah. John 14, verse 27. Praise God. Ang sabi po rito, glory to God, sa aklat po ng John 14, verse 27. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong mga kalooban at huwag kayong matakot. Sige po, tayo po'y pumikit at manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. O Diyos na dakila, tapat at napakabuti. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sa mensahe na kung saan ay ipinaabot niyo po sa amin ngayon. Napakabuti mo, O Diyos, sapagkat alam mo po, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, Lord God, kilala mo ang iyong mga anak. Kaya Lord, salamat. At dalangin ko po, Panginoon, na sa pamamagitan po, O Diyos, ng mensaheng ito po'y magbigay sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Magbigay sa amin ng kalakasan. Magsilbi, Panginoon, Lord God, na kung saan ay ilawan sa amin po, Panginoon, mga landas, Panginoon, ilawan sa amin po mga paa. Kaya Lord, maraming pong salamat sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong pong salita ay buhay at makapangyarihan. Higit pa ito sa isang tabak na may 2 talim, tumatagos hanggang sa mga kasukasuan ng aming pong mga buto, hanggang sa pinaghihiwalay ng aming espiritu at kaluluwa. Sapagkat ito'y nakakaalam, nakakataho ng laman at haka ng aming pong isip. Kaya salamat po, Panginoon. Ikaw po lamang ang maitaas, maparangalan, madakil at maluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God. So kung ating pong titinya, ito po sa aklat po ng John 14. Ito po isa pong senaryo na kung saan ang ating pong Panginoon ay nagpapaalam na sa kanya pong mga alagad. Bilang isang guro, bilang isang Panginoon, maaari na naando ng kalungkutan ng kanya pong mga alagad. At kung atin po makikita, ito po yung kung saan, ito pong John 14, ito na po yung kung saan ipalapit na napalapit na kung saan darating na ang paghatol po sa kanya. Pero kung atin po makikita, ang ating pong Panginoon, bago po siya na kung saan ay umalis, o kumbaga saan, bago po niya iwanan ang kanya pong mga alagad, kumbaga saan, tayo pong mga magulang, kung iiwanan at kung tayo na ang ating pong buhay ay malapit na sa hukay. Sabi nga ay, may nararamdaman na tayo para ba't nila baga tayo pa wala na. Hindi pwedeng hindi mag-iiwan ng mga paalala. Hindi pwedeng hindi mag-iiwan na kung saan na, sabi nga ay, hindi kayo nag-iisa. Hindi kayo mangungulila.
Hindi kayo na kung saan ay para bang mag-aapuhap sa hangin. Pero ang ating pong Panginoon dito, dahil alam niya na siya'y malapit na kung saan ay umalis o kung saan ay parusahan o mamatay na sa krus ng Kalbaryo, inihahanda na niya ang kanya pong mga anak o ang kanya pong mga alagad. At ito makikita po natin dito. Kaya nga ito pong senaryong ito sa John 14, maaari kung tayo po yung kung saan mga kasama ni Kristo, ilang taon po nagministeryo, nakaranas ng himala, nakaranas ng kakaibang mga gawa ng ating pong Panginoon. At marami mga aral, mga turo na iniwanan at sasabihin, aalis na ako. Maaari kayo'y malulungkot. Kaya nga ang paalala dito ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, hindi ko kayo iiwanang nag-iisa. Glory to God. Kaya ang sabi niya dito po lamang sa verse 1 ng John 14, ang sabi rito, glory to God. Noon sabihin niya na kapayapaan, ibig sabihin, bago siya magsalita ng ganyan, marami siya na kung saan iniwanan. Kaya nga ang sabi niya sa aklat po ng John 14, verse 1, huwag kayong mabalisa. Magtiwala kayo sa Ama at magtiwala din kayo sa akin. Sapagat ito po'y paalala na kung saan bago siya umalis, ipinapaalala niya, glory to God, na sa kanyang pag-alis, ito ang iiwan ko sa inyo. Iiwan ko sa inyo, walang iba ang patnubay nyo na banal na espiritu. Yung sinabi niya sa verse 16, ano ang sabi niya? Sa verse 15, kung ako'y iniibig nyo, tutuparin nyo ang aking mga utos. At sa verse 16, pag alis ko, ako'y pupunta sa Ama, dadalangin ako, nababaan kayo ng Espiritu Santo. Yung isa pang patnubay, amen, yung patnubay na ito na walang iba kundi ang Espiritu Santo, ito ay sa inyo magpakailanman. Kaya ang ating Panginoon, bago po siya umalis, ibinigay niya ang Espiritu Santo sa lahat ng kikilala sa Kanya. At ang Espiritu Santo na kanyang sinasabi, ito yung kanyang pinangako na kasama natin magpakailanman. Kaya hindi po tayo nag-iisa. Yung sinabi niya sa verse 18, hindi ko yung iiwanang nangungulila. So ibig sabihin, ipinauunawa dito ng ating pong Panginoon. Para ito po ay sa ating pong mga pinagdadaan ng mga problema, napakahalaga yung meron po tayong banal na espiritu. Kaya, kumbaga sana para ba ang ating pong Panginoong Hesus, sa kanyang sarili, aalis ako, na kung saan hindi kayo mapagtatagumpayan ng sanlibutan. Kaya kung atin pong titingnan po, ito pong senaryong ito, glory to God. At maaari na ang ating pong Panginoon, gumagawa siya na kung saan ang naaayon sa kanya pong kalooban. Kaya makikita po natin dito, yung po na kung saan ay meron lang po ako na isama po rito, doon po sa John 11. Na ito po yung senaryo na kung saan ito po ako sa sila Marta, sila Maria, sila po lungkot na lungkot. Ito po yung senaryo na kung saan namatay ang kalapong kapatid na si Lazaro. Kaya dito po sa senaryong ito, naramdaman ng ating pong Panginoon ang kanapong kalungkutan. So sa isa pong nalulungkot, dapat meron po na nagko-comfort. Glory to God. So ito po lamang, nadala po lang ako dito po sa mensaheng ito para po ako na-touch nung ito po ay akin pong mabasa. Ang sabi niya po sa aklat po ng John 11 verse 39. Ngunit si Marta na kapatid na namatay ay sumagot, Panginoon, nangangami na po siya ngayon, 4 na araw siyang patay. Ano po sabi sa verse 14? Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa inyo kung sasampalataya kayo, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. So doon po sa paakyat po sa 38, ano po yung sinabi po sa verse 38? Glory to God, hallelujah. Na dito po yung sinabi po rito ang ating pong Panginoon. Para po na kung saan ay maranasan po, glory to God, yung pong kapayapaan, may sinabi po, may inyutos po ang ating pong Panginoon dito. Ano ang sabi niya? Alisin ninyo ang bato. Ayan, praise God. Hallelujah, Lord God. Jesus therefore again, groaning in himself, cometh to grave it. Hallelujah, Lord God. At ang sabi ito po ay isang na kung saan ay yungib. So ibig sabihin ito po si Lazaro, siya po ay nasa loob po ng yungib. Ibig sabihin, inilibing po siya doon po sa isang pong, ako sa yung pong libing anong araw, ito po isa po na kung saan ay, malaki na kung saan ay para pong kuweba.
pero ipapasok doon, meron pong bato na kung saan ay malaki. So dito po ay kung saan nung sinabi po rito, glory to God, hallelujah, alisin nyo ang bato. So ibig sabihin kapag sinabi pong alisin ang bato, ang isang tao na kung saan kapag sinabing alisin ang bato, ibig sabihin meron na kung saan ay pumapatong o meron dinadala ang isang tao. At dito po ako sa itong senaryong ito, nung sinabi ng ating pong Panginoon, alisin nyo ang bato, ang sabi dito ni Maria, Panginoon, 4 na araw na po siyang nangangamoy. So ibig sabihin yung batong ito yung humahadlang para makita ang kadakilaan ng ating pong Panginoon. Yung sinabi niya doon po sa verse 40, para makita ang kanyang kadakilaan, kinakailangan alisin natin yung takip. Alisin natin yung bato. Ano po yung sumisimbolo sa bato? Maaari ito yung iba't ibang uri ng suliranin. Maaaring ito po yung kalungkutan. Maaari ito pong batong ito na kinakailangan alisin. Maaari ito po yung nagpapabigat sa ating pong buhay. Sapagkat kaya sinabi ng ating pong Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ibig sabihin kapag ang isang tao ay walang kapayapaan, punong-puno ito ng problema. Maaring nakita ng ating pong Panginoon ang kalalagayan ni Marta at ni Maria. Sila'y lungkot na lungkot, kaya ang ating Panginoon pahimutok. Kaya dito ang kanya ay pinakita na doon sa pag-alis ng bato, makikita ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Ano pong ipinauunawa? Kung aalisin po natin yung mga bigat sa ating kalooban, kung aalisin natin yung mga hadlang sa ating pong pagkapala, kung tayo po'y may galit, may puot, may mga kasalanan na gagawa pa, kapag ito'y ating inalis, mararanasan po natin ang kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Sapagat ito ang nais niya, tayo pong lahat ay makaranas ng kanyang kaluwalhatian. Tayo pong lahat ay makaranas ng kanyang kadakilaan. At ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Kaya ipinauunawa po niya dito, glory to God, para maranasan po natin ang tunay na kapayapaan. Meron siya ng mga salita na magko-comfort sa atin. Sapagat ang nais ng ating pong Panginoon, ang bawat isa po sa atin makalaya. Ang bawat isa po sa atin makaranas ng kapayapaan. Kaya kung ating pong titingnan, yung sinabi po ng ating pong Panginoon, doon po sa John 14 verse 27, atin po yung balikan. Glory to God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So ibig sabihin, kapag sinabi ng ating pong Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, kapag ikay nanampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan po natin ang kapayapaan. Kaya ngayon sinabi niya sa akin po ng John 14 verse 12, kung maniniwala lamang kayo sa mga ginawa ko. Praise God. Kung sasampalataya lamang kayo sa ginawa ko, madodoble nyo pa. So ibig sabihin, ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Kung tayo lamang sasampalataya sa ating naririnig, kung tayo po'y sasampalataya sa ating pong nababasa, kung tayo po'y naniniwala sa ating pong naririnig na mga preaching, ito po yung iniwanan ng ating Panginoon, yung kanyang mga himala na ginawa. At dito po sa senaryo ito sa John 11, ano ginawa dito sa senaryo ng ating pong Panginoon? Si Lazaro na nangangamoy na 4 na araw na. Ang ating Panginoon nung alisin ang bato, simigaw siya, Lazaro, bumangon ka. Si Lazaro ay nabuhay. Bumangon 4 na araw na. So nakita ng mga usisero na talagang totoo ang ating pong Panginoon nagpapakita ng himala. Kaya kung maniniwala po lang tayo sa ginagawa po ng ating pong Panginoon, hindi po tayo maaalipin ng takot. Hindi po tayo maaalipin ng mundong ito. Sapagkat kapag sinabi ng ating Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi nyo ito matatagpo sa sanlibutan. Ano po nais ipaunawa dito ng ating pong Panginoon? Ang lalakaran po natin, walang iba kundi ang utos ng Diyos. Sapagkat kung ating pong nanamnamin, kung ating po na kung saan ay babasahin po ang aklat po ng John 14. Ito po yung kung saan mga salita ng ating pong Panginoon, na ito po'y tila baga paghahanda na.
Dahil yung sinabi niya, yung Espiritu Santo sa verse 17, glory to God, and John 14. Yung Espiritu Santo na kung saan na iniwanan sa atin, ang sabi niya, ang Espiritu Santo na iniwanan ko sa inyo, hindi ito nakikilala ng sanlibutan. Hindi nila ito nakikita. Pero kayo, nakikita at nararamdaman nyo ito sapagkat ito'y sumasa inyo. So, ibig sabihin yung Espiritu Santo na nasa sa atin, ito'y ating nararamdaman. Pero hindi nakikilala ng sanlibutan. Bakit hindi na nakikilala? Kasi hindi sila kumikilala sa ating Panginoon. Hindi sila sumasampalataya, kaya hindi nila kilala ang Espiritu Santo. Pero tayo na nakakilala sa ating Panginoon, kilalang-kilala natin ang banal na Espiritu. Kaya yung banal na Espiritu, ito po yung magko-comfort sa atin. Ito po yung kung saan magtuturo sa atin yung sinabi sa John 14 verse 26, ang Espiritu Santo na kung saan napatnubay, ito yung ating pong magiging tagapagturo ng lahat ng bagay. Ito po yung magpapaalala po sa atin ng kanyang mga sinalita. Kaya ang banal na Espiritu, ang kanya pong trabaho, ipaalala sa atin ay ang salita ng Diyos na kanya pong iniwanan. Na ito po ay matatakbuhan sa Biblia. Kaya kapag tayo po ay dumadanas ng iba't ibang uri ng problema, ang puntahan mo'y walang iba kundi ang salita ng Panginoon sapagkat ito ang magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Ito magko-comfort sa atin. Ito magpapalakas sa atin. Ito magbibigay sa atin ng pag-asa. Paano kung wala kang nababasa? Ano ipapalala sa ng banal na Espiritu? Kaya kung tayo po ay hindi po palabasan ng Biblia, maaalipin po tayo ng kasalanan. Maaalipin po tayo ng kalungkutan. Kaya dito meron pong mga salita ng Diyos na ipinaalala po ang ating pong Panginoon na kung paano po natin mararanasan yung kapayapaan na pangako ng ating pong Panginoon. Una po rito, glory to God, Bilang 6:26. Hallelujah, Lord God. Kapayapaan na pangako ng ating pong Panginoon. Bilang 6:26, glory to God. At ito po lagi ko po itong anak kung saan ay naigagawad. Tuwing paghihiwa-hiwalay po natin. Na dito kung saan ay iginagawad ng lingkod ng ating pong Panginoon yung kapayapaan. Ano po sabi po rito, glory to God? Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. So ibig sabihin tayo pong lahat, ang inyuutos na mga lingkod ng Panginoon, lingapin ka nawa at bigyan ka ng kapayapaan. Kaya tayo pong lahat, kapag tayo po'y dumadalo sa bawat gawain, binibigyan po tayo, bago po tayo umalis, tayo po'y binabasbasan na sa pag-alis nyo sa lugar na ito, kapayapaan ang inyong maranasan. Kaya kapayapaan po ang iniiwan sa atin ng ating pong Panginoon. At ano po yung sabi niya po, glory to God, sa aklat po ng Awit 85 verse 8, glory to God. Yan po yung una. Aking narinig, mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya magiging payapa kung magsisisi at di nababalik, glory to God, sa gawang masama. So ibig sabihin, mararanasan po natin yung kapayapaan na ipinauunawa ng ating pong Panginoon. Bilang tayo po'y mga anak, bilang tayo po'y mga lingkod, mararanasan natin ang kapayapaan kung tayo po'y magsisisi sa lahat po ng ating pong mga kasalanan. At hindi na po natin na kung saan, glory to God, nababalikan pa ang gawang masama. Bakit po? Kasi once ng isang tao po ay gumagawa pa ng kasalanan, although na siya po himingi na ng tawad, meron ang Holy Spirit na magigirip sa iyo. Kapag tayo po'y pinatawad na ng ating Panginoon, nilingap na tayo ng ating pong Panginoon, kung tayo ay gagawa pa ng mga kasalanan, glory to God, wala kang kapayapaan. Kaya ang sabi rito sa awit, sa pamamagitan po ni Haring David, mararanasan po natin ang kapayapaan kung tayo po ay magsisisi. Glory to God. Ano po yung pagsisisi? Pagtalikod sa kasalanan. Mararanasan po natin yung kapayapaan na ibinibigay sa atin ng ating pong Panginoon kung di na natin babalkan pa ang gawang masama. Kapag ito po'y atin na pong natalikuran, huwag na natin balkan. Dito na po mararanasan yung iyong kalungkutan. Bakit? Ang banal na espiritu ay nalulungkot kapag yung pinatawad na sa iyo, babalkan mo pa.
Kaya dito po ipinauunaawa sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, lagi tayo na kung saan ay nasa kapayapaan. Sapagkat kapag ang isang tao po ay nasa kapayapaan, ang kanyang desisyon, laging okay. Ang isang taong punong-puno ng kapayapaan, siya'y masaya. Siya ay kung saan ay lagi naandoroon sa diwa na kung saan ng pinagpalang buhay. Kaya ito po yung nais po ng ating pong Panginoon. Yung kapayapaang iniiwan sa atin ng ating pong Panginoon, ito po yung dapat po natin na kung saan ay maranasan. Manatili po sa atin yung kapayapaan. Ano po sabi sa aklat po ng Lucas 2:14? Glory to God. Hallelujah. Mula sa Nazaret, isang lungsod ng Galilea, si Jose ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem, na bayan sinalangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. 14 po, 14. Hallelujah. 14. Verse 14 po. Glory to God. Hallelujah. Ito pong ating pong Panginoong Jesus dito na kung saan isinilang. Ito po yung sinasabi po rito na ang Jesus na ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Amen. Glory to God in the highest, and on the earth peace. Amen. Good will towards you. So ibig sabihin, dito po ipinakikita doon sa lahat ng mga tao, itong Jesus na ito na isinilang, ito yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya kung tayo po isasampalataya sa ating pong Panginoong Jesus, lahat ng papuri, lahat ng parangal, ito'y dapat nating ibalik sa ating pong Panginoon. At once na tayo po nagpupuri, lagi po natin pinasasalamatan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ang kapayapaan dito po sa ibabaw ng mundo, ito po ay mapapasa atin. Amen. Kaya ang Jesus na ito na ibinigay sa atin, kinakailangan ito'y lagi mag-glorify sa ating pong buhay. Amen. Yung Jesus na kung saan ay ibinigay sa atin ng Ama na siya pong tutubo sa ating pong mga kasalanan, dapat lagi itong naluluwalhati sa ating pong buhay. Kaya kapayapaan ang ating pong mararanasan. At ano po rin sabi sa aklat po ng Lucas 24, verse 36. Ito po yung senaryo na kung saan ang ating pong Panginoon, siya po ay namatay at muling nabuhay. Glory to God. Na siya po kung saan, hallelujah Lord God. Lucas 24 verse 36. Na dito noon pong ang mga alagad ay kung saan ay nagkakagulo na andun po sila sa Capernaum, dumating doon ang ating pong Panginoong Jesus. At ang kanyang sinabi sa lahat ng kanya pong mga alagad, dahil sinasabi, nabuhay si Jesus. Yung iba hindi naniniwala. Glory to God, lalo na po si Tomas. Kaya andito po, ang sabi po rito, glory to God. And as they that spake, Jesus himself stood in the midst of them. Lord God, at ang sabi niya, peace be with you. Amen. Ang kapayapaan ay sumainyo. Glory to God. Sino po kanya pong binasbasan? Yung kanya pong mga alagad. Yung pong mga taong tagasunod sa kanila sapagkat sila'y gulong-gulo. May naniniwala, may hindi naniniwala na si Jesus ay nabuhay. Kaya ang ginawa ng ating pong Panginoon, siya po'y biglang dumating at ang sinabi nila, kapayapaan ay sumainyo. Amen. So pinatunayan ng ating pong Panginoon doon sa John 14. Glory to God, na kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Kailan niya ito sinabi? Noon siya po'y malapit ng mamatay, pero nung siya'y muling mabuhay, binalikan niya ang kanyang mga alagad at sinabi niya, peace be with you. Amen. Kaya napakahalaga po na lagi po nating aalalahanin na talagang totoo ang ating pong Panginoon, siya po'y nagbibigay ng kapayapaan. At ang susunod po, sa aklat po ng John 16 verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagampuyan ko na ang sanlibutan. So ibig sabihin, bilang tayo ay mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay daranas ng kapighatian. Sino dito ang hindi dumadanas ng kapighatian? Lahat dumadanas. So, ibig sabihin, dahil tayo po'y candidate sa heaven, kaya nararanasan po natin yan. Pero ang pangako ng ating pong Panginoon, dito po sa mundong ito, may kapigatian.
Ano ang sabi ng Panginoon? Ngunit laksan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kaya kung tayo po'y daranas ng iba't ibang uri ng ating pong pagsubok, alalahanin nyo ang salita ng ating pong Panginoon. Cheer up! Magpakalakas kayo! Laksan nyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kailan? Kung tayo sasampalataya sa ating Panginoon. Kung lagi nating aalalahanin ang kanyang mga ginawa. Kung lagi natin aalalahanin na meron tayong Diyos na buhay na nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo, kaya tayo magtatagumpay din. At yan po yung nais ng ating pong Panginoon. Bawat isa po sa atin daranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Hindi sinabi ng Panginoon na lahat kayo'y gloria ang inyong mararanasan. Kayo ay mahihiga sa isa pong napakasarap na higaan. Wala pong ganong iniwanan ng ating pong Panginoon. Ang kanyang iniiwan ay kapayapaan niya ng kanyang pangako sa kanya. Sapagkat kung tayo po'y punong-puno ng kapayapaan, napakasarap mabuhay. Sapagkat totoo na ang kapayapaan, ito po yung iniwan sa atin ng ating pong Panginoon. Na ito po yung kung saan na tinatawag na ang kapayapaan, ang ibinigay na pangalan ng ating pong Panginoon. He is our Jehovah Shalom. Kapag sinabing Jehovah Shalom, siya yung punong-puno ng kapayapaan. Siya yung Diyos na nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Kaya dapat nating aalalahanin na talagang totoo ang ating Panginoon. Kung ating pong aalalahanin lahat ng kanyang sakripisyo, tayo po'y magkakaroon ng kapayapaan. Kung aalalahanin po natin yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, anuman ang iyong pagdadaanan, magkakaroon ka ng kapayapaan sapagkat maalala mo kung ako'y dumaranas ng gantong pagsubok, naranasan din ng aking Panginoon ang iba't ibang uri ng labanan. Naranasan din ng mga lingkod ng ating Panginoon yung sobrang mga hirap na pinagdaanan. Kaya kung mababasa nyo lamang doon sa aklat po, glory to God, na 2 Corinthians chapter 11, yung dinanas ni Apostol Pablo na mga paghihirap. Kaya kung ito po'y ating pong makikita, yung lahat na pinagdaanan ni Apostol Pablo, siya rin ay alagad ng ating pong Panginoon. Pero siya ay kung saan, tiniis niya ang lahat ng ito dahil meron siyang inaasahan na pangako ng ating pong Panginoon. Tayong lahat ay may pangako ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon, kung tayo po'y ginagamit ng ating pong Panginoon, at kung tayo po'y meron po tayo na kung sa'y mithiin para po tayo makasama sa araw na pagbabalik ng ating pong Panginoon, pagtiisan mo at panampalatayanan mo, lahat ng ating pong pinagtitiisan, gamit ito ng ating Panginoon upang tayo ay maging banal, upang tayo maging karapat-dapat, upang tayo matakpuan ng malakas at matatag hanggang sa araw ng kanya pong pagbabalik. Yan po yung nais po ng ating pong Panginoon. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng Philippians 4, 6-7. Glory to God, hallelujah. Na dito po yung ipinakikita, mararanasan po natin ang kapayapaan. Ano ang sabi niya? Huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hiiningin nyo ang alin po. Ang lahat ng bagay kanino? Sa Diyos. Ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasalamat. Napakasarap alalahanin po yung mga pangakong yan. Para bang napakadali. Pero kung ating puntitin yan, kaya ito po ipinauunawa ni Apostol Pablo sa mga tiga-Pilipos, anuman ang inyong mga problemang pinagdadaanan, ang susi ay panalangin. Sa Diyos tayo lalapit, hindi sa tao. Kasi sa tayo po sa tao lalapit, glory to God, maaari mabigo ka. O isang beses, dalawang beses, tatlong beses tayo natulungan ng ating pong kapwa-tao, minsan masasawa rin niya. Pero ang ating pong Panginoon, ang nais niya, tayo po'y lumapit, manalangin, dumaing, magpakumbaba sa ating pong Panginoon. Sapagat ang Diyos, siya pong nagsabi lahat ng ating pong pangangailangan, sa Diyos mo ibigay. Sa Diyos mo sabihin lahat ng iyong pangangailangan. Problema sa anak, sa asawa, sa pananalapi, lahat ng pangangailangan, sabihin mo sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi siya magbibigay. Amen? At ano po sabi niya sa verse 7? At ang kapayapaan ng Diyos
na hindi kayang maunawaan ng tao. Ansyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, ibig sabihin, mararanasan po natin yung kapayapaan. Bakit po? Kung tayo po'y nakikipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo po yung lahat po ng ating pong mga dalahin ay ating pong ibinigay sa ating pong Panginoon. Glory to God. Yung kapayapaan ng Diyos na hindi natin kayang maunawaan, ito ang ating pong mararanasan. Kaya ang nais ng ating pong Panginoon, para po tayo ay magkaroon po ng kapayapaan, ito po'y pangako ng ating pong Panginoon. Lapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, isumbong natin. Kung tayo pinasasaktan, kung tayo pinagkukulang, kung tayo pinapapahiya, kung tayo pinawawalan ng pag-asa, lapit sa Diyos. At ano po pangako ng ating pong Panginoon? Hallelujah, Lord God. Yung kapayapaan ng Diyos. Hindi po kapayapaan ng mundo, kapayapaan ng Diyos ang ibibigay at mag-iingat sa ating pong mga puso. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lagi po tayong nabubuhay na may pag-asa. Nabubuhay po tayo na may kapayapaan. Nabubuhay po tayo ng punong-puno na kung sa'y pananampalataya sa ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Next po, glory to God. Hallelujah. Sa Colossus 3. Colossus 3 verse 15. Hallelujah, Lord God. Pagariin niyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Glory to God. Hallelujah. So ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Kinakailangan sa ating pong puso, paghariin po natin, glory to God. Hallelujah. Yung kapayapaang kaloob ni Kristo. So, ibig sabihin, ipinauunawa po dito ng ating pong Panginoon. Kung lagi po nating aalalahanin yung pangako at iniwanan sa atin po ng ating pong Panginoon, ito po yung dapat makita po sa ating pong buhay. Paghariin po natin yung kapayapaan na ibinigay sa atin po ng ating pong Panginoon. Ano po yung mga kapayapaan na iniwanan sa atin po ng ating pong Panginoon? Yung kanyang mga pangako. Amen. Yung kanyang mga pangako na iniwanan sa atin, ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. Lahat po tayo may pangako na pinangahawakan. Ano yung mga pangakong pinangahawakan mong buhat sa atin pong Panginoon? Yun ang iyong alalahanin. Yung pangako ng ating pong Panginoon at mararanasan mo ang tunay na kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Sabi niya, sapagkat yan din ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat tayo. So, ibig sabihin, para po tayo ay nagkakaroon ng kapayapaan buhat sa ating pong Panginoon, anuman ang sitwasyon, lagi tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. Anuman ang ating pong pinagdadaanan, lagi tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay, sapagkat siya ang gumagawa ng lahat ng bagay para maranasan natin yung kaloob ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung wala po tayo na kung sa'y pangako ng ating pong Panginoon, dito po sa ibabaw po ng mundo, wala po tayong aasahan. Glory to God. Hallelujah. So ano po yung mga susi? Glory to God. Susi para maranasan ang kapayapaan. Hallelujah, Lord God. Dito natin makikita yung pong peace. Hallelujah, Lord God. Peace, yung kapayapaan, glory to God. Ating puntin yan, ano ba yung ibig sabihin ng kapayapaan? Hallelujah. Ang ibig sabihin po ng kapayapaan, ito po yung pong completeness, wholeness, physical well-being, and a restored, flourishing relationship with God. Peace of mind and heart. Amen. So makikita po natin dito, ito po yung pong pangako ng ating pong Panginoong kapayapaan. Pero para po ito ay kung saan ating pong maranasan, meron po ditong itinuturo ang ating pong Panginoon para po maranasan po natin yung kapayapaan. So ibig sabihin, pag sinabi pong completeness, ibig sabihin yung kumpletong-kumpleto. Walang kulang. Amen? Ano yung walang kulang sa iyo? Ano yung kumpleto sa iyo?
Kumpleto ka sa pagmamahal ng iyong anak. Kumpleto ka sa pagmamahal ng iyong magulang. Kumpleto ka sa pagmamahal ng iyong asawa. May kapayapaan ka. Praise God. Glory to God. So dito po ipinakikita, ito po yung kapayapang ating pong nararanasan. At maging yung ating hulos, ating pong buong pagkatao. Kung ang ating pong buong pagkatao ay alam natin na tayo po ay well-fit, ang ating pong buong pagkatao, tayo po ay kilala, tayo po ay kung saan ay okay tayo makisama sa ating pong kapwa, may kapayapaan ka. Pero kung ikaw ay kung saan ay kilala na kapag ikay nakita, mag-ingat ka dyan, baka ikay madugasan. Wala kang kapayapaan. Mag-ingat ka dyan, baka ikay mautangan. So, ibig sabihin, kapag sinabi yung buong mong pagkatao, ibig sabihin kung okay ang buong pagkatao, meron kang kapayapaan. Amen? At alin pa yung physical natin. Kung tayo malusog, masigla tayo, meron tayong peace. Glory to God. At ang sabi rito, and a restored, flourishing relationship with God. Ibig sabihin, tayo po ay kung saan namumukatkad. Tayo po ay malusog na malusog. Tayo po ay malakas na tayo po ay naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yung ating pong pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon, tayo po ay masiglang masigla. At kapag ito po yung pong ating pong nararanasan, of course, meron kang kapayapaan. Amen? Hallelujah, Lord God. At ang isa pa, ito po yung peace of mind and heart. Yung ating isip, payapang-payapa, ang ating puso, payapang-payapa. Paano mo ito mararanasan? Glory to God. Sa ating puntin niya, yung salitang peace, P-E-A-C-E. Glory to God. Una po, glory to God. P. Para po tayo ay magkaroon po ng tunay na kapayapaan buhat sa ating pong Panginoon. P, pray, praise, and worship. Glory to God. So kung atin po makikita, dito po kanina, sino po umabot po ng praise and worship? So ibig sabihin, kung makikita po natin dito, tayo pong lahat ay nananalangin. Tayo po ay nagpupuri. Tayo po'y sumasamba sa ating pong Panginoon. Once na ito po'y ating pong ginagawa, once na tayo po'y nananalangin, once na tayo po'y lumalapit sa ating pong Panginoon, once na tayo po'y nagpupuri, sumasamba sa ating pong Panginoon, lumulundag-lundag pa tayo, praise the Lord. You are alive. Hallelujah. Jesus is alive. Amen. Hallelujah, Lord God. Jesus, I want you. Glory to God. I want you more. You are praising God. Amen. At once na tayo po ay sa kabila po ng ating pong pananalangin, glory to God, sapagkat hindi po tayo sasabihin na nananalangin kung hindi tayo sumasamba sa ating pong Panginoon. Kung hindi po tayo nagpupuri sa ating pong Panginoon. Sapagkat kapag sinabi na tayo po ay nagpe-pray, tayo po ay nagpupuri, tayo po ay sumasamba sa ating pong Panginoon, mararanasan mo ang kapayapaan na buhat sa Diyos. Minsan sa pag-awit mo pa lamang, umaawit ka sa ating Panginoon, sasabihin mo, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, maaari luluha ka. Amen. Tapos meron ka pang kakantahin. Paggising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Ibig sabihin, ipinararamdam mo sa Panginoon na sa pagkagising mo lang sa umaga, wala kang sasambahin kundi siya lamang. Ipinararamdam mo sa ating Panginoon, Lord, ako'y magpupuri sa iyo. Sasambahin kita sapagkat sa paggising ko, hindi pa ako nakapagmumumog. Sasambahin na kita at iyan ang gustong-gusto ng ating pong Panginoon. Sapagkat sa pag-awit pa lamang, sa pagbikas mo pa lamang ng lirik ng awitin ng ating pong Panginoon, ito po'y kaparaanan muna na kung saan sinasamba mo ang ating pong Panginoon. Pupurihin mo ang ating Panginoon. Glory to God. Lord, I praise you. Glory to God. You are my Lord and my God. I praise you, Lord Jesus. You are my life and my love. I praise you, Lord Jesus. You are my Savior.
Nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Ating sinasabi na ang ating Panginoon, He is the God of salvation. I praise you, Lord God. You are worthy to be praised. I praise you. You are the first and the last, the beginning and the ending. Sigurado, kapatid, hindi pwedeng hindi mo mararanasan ang kapayapaan na buhat sa ating Panginoon. Kaya lagi po natin itong gagawin pagkagising pa lamang. Kung nais may kapayapaan, manalangin ka sa ating Panginoon. Magpuri ka, sumamba ka, dakilain mo na ang ating Panginoon karapat-dapat na tumanggap ng papurit pasalamat. Sa pagkagising mo sa umaga, Lord, salamat buhay pa ako. Lord, salamat mararanasan ko na naman ang kabutihan mo. Lord, salamat pinagaling mo ako. Lord, salamat naranasan ko yung kapayapaan na buhat sa iyo. Di ba napakasarap magpurit sumamba sa ating Panginoon? Na kapag tayo dumaranas na iba't ibang uri ng problema, mararanasan mo ang tunay na kapayapaan kung unay sasambahin mo ang ating Panginoon. Huwag mong i-meditate pagkagising ay problema. Sigurado, kapag yon ang una mong na-meditate, pagbaba mo ng bahay, mainit ang ulo mo. Pero kung ginawa mo, na ikay nagpuri, sumamba sa ating Panginoon, and that is prayer. Ipinaabot mo sa ating pong Panginoon kung ano yung ating pangangailangan. Sabihin mong lahat ang ating pangangailangan sa ating pong Panginoon. Pero purihin mo muna ang ating Diyos. Ano ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 6, 9 and 10? Hallelujah. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Yan po yung tamang panalangin. Kapag tayo po'y mananalangin, atin pong uunawain, atin pong nanamnamin na siya yung ating Ama sa langit. Na siya yung ating tatay na magtutugon ng ating pangangailangan. Ibig sabihin, sa tayo pinanalangin, Ama namin na nasa langit. Ibig sabihin, meron po tayong close relationship. Meron po tayong assurance na sa'yo po yung ating tatay na magbibigay ng lahat ng ating pong pangailangan. Sambahin natin ang ating pong Panginoon. Sambahin natin ang ating tatay. Luwalhatiin natin ang kanyang pangalan. At ano sabi niya? Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Ganto, ito po yung nais ng ating, ito po yung model prayer na itinuro po ni Jesus. Kaya lagi po natin sasambahin ang ating Panginoon. Ating pong nanamnamin na ang ating Ama sa langit, siya yung Diyos na makapangyarihan na nakaalam ng ating pong pangangailangan. Kayang-kaya niyang ibigay lahat ng ating pong pangangailangan. Ang nais lang ng ating pong Panginoon, sambahin natin siya. Amen? Ano po sabi niya sa aklat po ng Awit 103:1-2? Praise God. Si Yahweh papurihan ang aking kaluluwa at lahat ng nasa akin magsipagpuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. So ibig sabihin yung pangalan ng ating pong Panginoon, purihin natin. Oh Yahweh, hallelujah, Lord God, you are my Jehovah Jireh. Ikaw ang nagtutustos ng lahat ng aming pangangailangan. Sinasamba natin ang kanyang pangalan. Yahweh, you are my Jehovah Rapha. You are our great healer. At alalahanin natin ang mga pangako ng ating pong Panginoon. At mararanasan mo ang tunay na kapayapaan na buhat sa ating Panginoon. Next po, ang P, pray, praise, and worship. E, expect. So ibig sabihin, mag-expect tayo. Hallelujah. Kung ano po yung ating pong panalangin, expect what you pray. Ibig sabihin, tayo umasa na kung ano yung ating pong ipinanalangin sa umaga ngayon, alalahanin mo na ikaw ay tutugunin ng ating pong Panginoon. Kapag ikay umaasa na sa panalangin mo ang Diyos ay tutugon, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya huwag kang bababa na hindi ka nakakapanalangin. Huwag kang lalabas ng bahay na kung saan hindi mo nararanasan ang kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Marcos 11:24? Hallelujah, Lord God. Kaya sinabi ko sa inyo, ano mang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayo.
Ibig sabihin, manampalataya kayo, maniwala kayo na kung saan lahat ng inyo po na hiningi, tatanggapin mo yan. Mag-e-expect tayo na kapag tayo pinanalangin sa ating Panginoon, nagpurit, sumamba tayo, tulo na nga ating laway, tulo pa ang ating luha, hindi ka pa mag-e-expect. Kinakailangan meron tayong expectation na kapag tayo nanalangin, naniniwala tayo na ang lahat ng ating hiniling sa Panginoon, ito'y Kanyang ibibigay. At ating paniwalaan, ito'y nasa atin na. And that is faith. May kasamang pananampalataya ang ating pong pananalangin. Hallelujah, Lord God. Ano sabi niya sa John 14 verse 12? Hallelujah, Lord God. Kahit sinasabi ko sa inyo, ano mang hingiin ninyo sa inyong panalangin. Glory to God. Hallelujah. At pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin, ano mararanasan niya, ay makagagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Maniwala tayo. Sumampalataya tayo sa ating pong Panginoon. Na ang ating pong panalangin ay nakakaabot sa Kanya. So next po, A. Accept the situations God's allow. So ibig sabihin, tanggapin natin ang situation. Kaya tayo hindi makalaya, kaya tayo punong-puno ng kaguluhan. Hindi natin matanggap ang sitwasyong ating nararanasan. Minsan inaalaw ng Panginoon ng bawat sitwasyon upang tayo magkaroon ng kapayapaan. Kasi minsan kapag hindi mo tinatanggap na kaya ka naalis sa trabaho dahil meron kang pagkukulang, baka ikay nalelate, baka ikay hindi sumusunod sa pinapagawa ng amo mo, kaya ikaw natanggal sa trabaho, hindi mo matanggap yan. Kaya ikaw nadadown kasi hindi mo rin matanggap na ikaw sobra ka na mataas, ibig sabihin sobrang humble ka. Glory to God, kahapon po meron po ako nakashare. Glory to God. Isang gabi po. Na itong lalaking ito, siya po'y natanggal sa trabaho. At siya po ay nakaisip na siya po'y mag-suicide. So naandun po siya na siya po ay umiiyak, nararamdaman niya kung paano siya na-down. Pero, ang sabi ko sa kanya, ang pinakamahalaga diyan, acceptance. Sabi, opo, nakita ko pong mayabang po ako. Naandun po, akala ko po okay na okay po ako. So minsan kaya po tayo ay hindi natin makuha yung kapayapaan kasi ayaw natin tanggapin ang mga bagay na nagaganap. Minsan ang taas ng ating expectation, ang taas ng ating pagkakakilala sa ating sarili na akala mo hindi ka nabababa. Kaya totoo po, nagpapaalala po ang ating pong Panginoon. Yung sinabi niya sa aklat ng Korinto, huwag tayong mag-akala na tayo'y matatag, tayo nakatayo, baka isang araw tayo bumaksak. Ibig sabihin, pinapaalalahan tayo ng ating pong Panginoon. Hindi lahat ng araw okay. Minsan may pagkakataon na ine-expect mo na lahat ng mga anak mo yung magiging maayos, pero minsan may darating na mga sitwasyon na mayroong pangit na mangyayari. Pero ang pinakamahalaga dito, acceptance. Amen. Ano man sitwasyon. Minsan hindi mo akalain ang asawa mo, lokohin ka. Tanggapin mo lamang na minsan hindi ikaw lang ang nakararanas niyan. Basta't ang mahalaga, ikaw ay tama sa paningin ng ating pong Panginoon. Yung asawang iniwanan ka, babalik yan sa iyo kung makikita mong luluhot ka sa Diyos at i-accept mo. Ako pala'y mataray, kaya ako iniwanan ng aking asawa. Ako pala'y sobra na kung saan ay mangutang, lagi na lamang may order sa Lazada. Minsan nababagot na ang iyong asawa, pero kung tatanggapin mo, kaya pala kami nag-aaway na mag-asawa, kaya pala siya nagagalit, akala ko komot ako'y sexy, hindi ako iiwanan, pero hindi pala iyon ang dahilan. Minsan pala may mga sitwasyon na gusto ng ating Panginoon na mabago ka, mabago tayo. Glory to God. Na tayo laging nakababa para po tayo mag-ingat humatol. Kaya paalala ng ating Panginoon sa Matthew 7:1, judge not. Huwag tayong humatol upang hindi tayo hatulan. Kaya lang tayo po ay hatol ng hatol, hindi mo pa nararanasan ang bawat sitwasyon. Kaya ikaw ay hatol ng hatol kasi ang iniisip mo, hindi mangyayari sa akin yan. Kasi okay ako, mahusay akong asawa, mahusay ako magnegosyo, mahusay ako sa bahay. Pero minsan hindi mo naalaman, hindi pala iyan ang kailangan. Ang kailangan pala ay lagi tayo nagpapakumbaba. Kaya accept
Tanggapin natin ang mga bawat sitwasyon sapagkat may ginagawa ang ating pong Panginoon. Ano po sabi sa aklat po ng Santiago 4 verse 6 and 8? Praise God. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mapagpakumbaba. Kaya minsan, baka kaya mo nararanasan, ikay nagmataas. Pero ang ating pong Panginoon, siya po'y magiging mahabagin kung tayo po'y magpapakumbaba sa ating pong Panginoon. Aaminin natin, Lord, ako po ang may pagkakamali, Panginoon. Hindi ko po ito nabigyan ng treasure. Panginoon, kaya ko pala ito nararanasan. Ako'y naging kuripot sa iyo, Panginoon. Minsan yung mga pagpapala na aking tinatanggap, inaangking kong lahat. Hindi ko gustong magbigay sa gawain mo. Kaya pala nararanasan ko, minsan nasasaidan ako. Minsan ang aking negosyo ay bumabaksa kasi inaangkin ko, akin to. Pero kung ating mauunawaan, lahat ng ating tinatangkilik, ang lahat ng yan ay buhat sa Diyos. Tanggapin lang natin, sapagkat ang Diyos ay may ginagawa. Ano sabi niya sa verse 7? Hallelujah. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at lalayon niyo. Kaya kapag tayo po ay lumuhot sa Diyos, tayo pinagpasakop sa Panginoon, tinanggap natin ang bawat sitwasyon, glory to God, ito po ay isa pong paglapit natin sa ating Panginoon, pagsuko, pagkapasakop sa ating pong Panginoon, at ang diablo lalayo sa atin. Kaya once na tayo lumuhod na sa Panginoon, nagpasakop na tayo, ibig sabihin lahat na akusasyon ng diablo sa ating buhay, lalayuan niya tayo. Bakit? Sapagkat ang ating pong puso'y nakaangkla na sa ating Panginoon. Nagpakumbaba na tayo, glory to God, at mararanasan natin yung kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Ano sabi sa aklat po ng 1 Peter 5, 6 and 7? Para maranasan po natin yung pong kapayapaan. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Dadaklaan niya kayo pagdating sa takdang panahon. Verse 7, hallelujah. Ipagkatiwala sa Kanya ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa akin. So, ibig sabihin, mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Nais ng ating Panginoon, ibigay mo ng lahat. Ano man yung alalahanin mo. Ano man yung nakalagay sa puso mong bigat na bigat ka, ibigay mo na sa ating pong Panginoon. Bakit? Nagmamalasakit sa atin ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Hanggat hindi mo ibinibigay sa Panginoon, hanggat hindi mo hinahagi sa Panginoon, lahat ng ating problema, hindi ka makararanas ng kapayapaan. Pero kapag ibinigay mo ng lahat yan sa ating Panginoon, Lord, eto na yung aking anak na matigas ang ulo. Eto na, Panginoon, yung aking pong anak kung sa ikataasan. Lord, eto na, Panginoon, ang mga problema ko sa aking mga pagkakautang. Lord, sa iyo ng lahat na ito, tulungan mo akong maunawaan ko ang lahat na ito. Bakit ko ito nararanasan? So, ibig sabihin, ito po ay pagpapakita, you are humble in the sight of God at ibinigay mo ng lahat sa ating pong Panginoon. So, next po, claim. Claim. Claim the promise of God. I-claim natin. Sabihin natin kung ano yung mga pangako sa atin ng ating pong Panginoon. Ano nararanasan mo ngayon? Ikaw ba ay naandoro sa kasakitan? I-claim mo yung pangako ng Panginoon about healing. Maraming pangako ang ating Panginoon. By His stripe, we are healed. Panginoon, sabi mo, O Diyos, lahat ng aming mga kahinaan, dinala mo na. At lahat ng aming karamdaman, pinagaling mo na. Claim the promise of God. Amen. Kung ikaw ay isang nag-aaral, Panginoon, Lord God, sabi mo, Panginoon, ang isang masuruning anak pinagpapala. I-claim mo yan. Kung ikaw minsan nakakaranas ka ng kung saan ikaw po ay naghihikahos o kinakapos ka sa pananalapi, i-claim mo na ang Diyos magsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sabihin mo yan sa ating Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon kung ano pa yung mga hinihingi mo sa Panginoon. Lord, ang sabi mo po, Panginoon, ng aming lahi, gagawin mong dakil at pinagpala. Mayroon kang anak na naghihirap, i-claim mo sa Panginoon. Baka mimiyak kailangan ang kung sa ating pong paglapit sa ating Panginoon. Dahil pangako niya sa aklat po ng Deuteronomy 28, verse 12 and 13. Pangako niya yan. Ang ating lahi, gawin niyang pinagpala. Hindi sila mangungutang, sila ang magpapautang. Verse 13, hindi sila magiging buntot, mananatili silang ulo.
Kaya kung meron po tayo na kung saan yung mga pamilya, mga anak na medyo naghihirap, i-claim mo, ikaw ang mamagitan para sa kanila. Baka sobrang kabisihan ng mga anak mo, nalilimutan na nila. Yun sila makapanalangin, pero ikaw na magulang, i-claim mo at mararanasan mo ang kapayapaan. Lahat ng pangako ng ating Panginoon, hilingin mo sa Panginoon ipaalala at ito ang sabihin mo sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord God. Dahil ang pangako ng Panginoon sa aklat po ng John 10:10, kung ang diablo'y bumaba sa lupa upang siya manlilang, pumatay at magwasak, ngunit ang ating pong Panginoon ay bumaba sa lupa upang magbigay ng buhay. Isang buhay na ganap at kaaya-aya. Yan ang pangako ng ating pong Panginoon. I-claim natin. Bilang tayo anak ng ating pong Panginoon, tagapagmana tayo ng kanyang kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. I-claim mo na tayo anak ng Diyos. Hindi tayo maghihirap. Glory to God. Lahat ng kayamanan ng ating Panginoon, tayo tagapagmana, i-claim mo lang iyan. Amen. At mararanasan mo isang araw may gagamitin ng Panginoon para maranasan mo ang pagkapala. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang last po, eternal life. Amen. Lahat po tayo, kung maaalala po natin yung eternal life na pangako ng ating pong Panginoon. Ikaw man minsan nalulungkot, minsan para pang ikay nababagot na sa iyong buhay. Pero kapag naalala mo yung pangako ng Panginoon na eternal life, magkakaroon ka ng kapayapaan. Ano yung pangako ng ating pong Panginoon about eternal life? Hallelujah, Lord. Ano sabi niya sa John 14, verse 2 and 3? Ang sabi niya rito, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan? Ang ating Panginoon, bago siya umalis, ito na yung kanyang pangako. I-claim mo yan yung eternal life. Ano sabi niya sa verse 3? Glory to God. Verse 3. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan, ako'y babalik. Isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroroon. Yan po yung eternal life na pangako ng ating pong Panginoon. Kung saan naroroon ang ating pong Panginoon, tayo kanyang babalikan. Kukunin tayo upang kung saan siya naroroon, tayo din iparoroonan. Diba? Saan ba naroon ang ating Panginoon? Nasa kalangitan. Yun ang ating destinasyon. Itong ibabaw ng lupa, ito po lamang ay pansamantala natin tirahan. Kaya kung tayo po ay nagkakaroon ng iba't ibang uri na suliranin sa ating pong buhay, alalahanin mo ang eternal life, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sapagkat yung sinabi niya sa aklat po ng Revelation 20, verse 4 and 5, doon sa langit, wala nang pagluha. Sa langit, wala nang kasakitan. Wala nang dalamhati. Wala nang kamatayan. Glory to God. Wala nang babayarang kuryenteng abot-abot ang taas. Wala nang kaguluhan kang makikita roon. Wala kang maririnig sa TV, sa radyo, sa mga FB na nagnakaw ng maleta. Doon, wala ka nang maririnig na pangit na balita. Kaya kung dito sa ibabaw ng lupa na punong-puno ng kaguluhan, ang ating Panginoon nangangako, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Sapagkat ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi nyo ito matatagpuan sa sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong magulimihanan sapagkat ang Panginoon na nangako'y babalik upang tayo kunin at kung saan siya naroroon, tayo paroroon. Amen. Yun po ang napakagandang balita na dapat po nating malaman. Kapag ito po'y ating pong maririnig, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sapagkat tayo po sa araw ng kanya pong pagbabalik, sa rapture day, tayo po'y isasama ng ating Panginoon. Sasalubungin tayo sa himpapawid. Amen. Sasalubungin tayo at tayo po ay papalitan ng glorified body para doon po sa pagsalubong natin sa ating pong Panginoon, tayo po'y sama-sama na pupunta sa kanyang luklukan. Di ba napakasarap maunawaan? Napasarap alalahanin, kaya mararanasan mo ang kapayapaan kung ang bawat salita ng ating Panginoon na narinig ngayon, ito po'y ating pong tatanggapin sa ating pong buhay. Lastly, in conclusion, Filipos 4:8 and 9. Glory to God. Hallelujah. Conclusion po, Filipos 4:8 and 9. Glory to God. Hallelujah. Bilang pagkatapos, mga kapatid,
Lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo. Glory to God. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Ano po mararanasan po natin? Verse 9. Kung lagi pong iyan ang atin pong nasa isip, hallelujah, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, nakita sa akin, sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ano ang inyong natutunan ngayon? Ano inyong narinig? Ang sabi ng ating pong Panginoon dito sa pamamagitan ni Apostol Pablo, isagawa ninyo. Ano yung sinasabi sa verse 8? Bilang pagkatapos, mga kaibigan, mga bagay na malinis, mga bagay na karapat-dapat, mga bagay na may kabanalan, mga bagay na kapuri-puri, ito yung dapat nating gawain. At kung ito yung pong ating pong gagawain, mararanasan natin yung kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen? Ano po sabi po sa verse 14, chapter 14, verse 6. Glory to God. Hallelujah. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya kung tayo po ay sasampalataya sa ating pong Panginoon, mararanasan nating lahat. Sapagkat si Jesus lamang ang tanging daan. Kung wala po tayong Jesus na pananampalatayanan, anuman yung mga nauna kong mga verses na kung sa'yo sinabi sa inyo, mawawala ito ng saysay. Sapagkat totoo, ang lahat na ito'y buhat sa ating pong Panginoon. Siya lamang ang daan. Amen. Siya yung buhay. Siya yung katotohanan. Isa man sa ating walang makapupunta sa Ama kung hindi po tayo mananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya anuman yung pong ating pong mga pinagdadaanan sa ating pong buhay, lagi nating alalahanin, meron tayong Jesus na makapangyarihan. Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Oh, radabashi kita nararararadababababashi kita naradababasyande. Oh, laradadabababasyanda rarakita raradasyande. Yes, oh Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, radabashi kita nararararad. Oh, radabababashi kita naradadada. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos. Panginoon, ang bawat isa na naririto mga anak mo, alam mo ang kanilang mga pinagdadaanan. Alam mo po, O Diyos, ang amin po, O Diyos, mga pangangailangan. Maaaring may mga naguguluhan na, Panginoon. Maaaring meron na pong nawawala ng pag-asa. Pero Lord God, salamat po sa mga salita mo. Yung kapayapaan na iniiwan mo sa amin, Panginoon. Ang kapayapaang iniiwan mo sa amin, dakilang Ama. Hindi namin ito matatakbuhan sa sanlibutan. Kaya Lord God, naririto ang iyong mga anak. Panginoon, ano man po, O Diyos, ang kanilang mga pangangailangan, bakit po sila nagkakaroon po ng kaguluhan? Lord, napakasarap namnamin ang iyong mga pangako, dakilang Ama. Panginoon, ang sabi mo, O Diyos, sa aklat po ng John 14, verse 13, Panginoon. Ano man ang aming hihingiin sa Ama sa pangalan ni Jesus, O Lord God, ito po, Panginoon, ibibigay mo. At ano man ang aming hihingiin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, ito'y gagawin mo. Kaya Lord God, naririto ang iyong mga anak, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Maaaring meron po silang iba't ibang pinagdadaanan. Meron po silang iba't ibang pangangailangan, dakilang Ama. Panginoon, ikaw po, O Diyos, Panginoon ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya Lord God, dalangin ko po sa mga sandaling ito, lahat po na may mga pangangailangan, dakilang Ama. Panginoon, maranasan po nila ang katugunan na buhat sa iyo. Lord, sila po'y naririto sapagkat sila po'y naghahanap, Panginoon. Lord, ikaw po rin ang may salita, ang lahat ng humahanap, makasusumpong. Ang lahat po ng kumakatok, bubuksan mo. At ang lahat ng humihingi, binibigyan mo.
Kaya Lord, sa oras na ito, naririto ang iyong pong mga anak. Naririto po, Panginoon, Lord God, ang iyong pong mga anak na kung saan ay may pangangailangan. Kaya Lord God, dalangin ko po, O Diyos, bilang ikaw po ang aming pong tatay, makatagpo po nila ang kanilang pong mga pangangailangan. Kung sa loob po ng tahanan, nagkakaroon po ng kaguluhan, dakilang Ama. Lord, ikaw po ang maging hari ng bawat pamilya. Maging sa relasyon ng mag-asawa, maaari nagkakaroon po, Panginoon, na kung saan ay pagkatampuhan. Lord, ikaw po ang mamagitan po sa kanila, sapagkat ikaw po ang nangako kapayapaan ang iniiwan mo sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, hindi po solusyon, Panginoon, ang paghihiwalay. Hindi po solusyon, Panginoon, ang pagkasumbatan. Kundi ang solusyon, Panginoon, ay lumapit sa iyo. Magpakumbaba po sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat ikaw po ang may salita, lumapit kami sa iyo. Kaming lahat na napapagal, kaming lahat na nabibigatan, at bibigyan mo kami ng kapahingahan. Lord, ang salita mo yung aming pangahawakan. Ang salita mo po'y makapangyarihan, dakilang Ama. Ang salita mo po'y totoo, Panginoon. Ang salita mo po, Panginoon, matalas, dakilang Ama. Ang salita mo po'y nakakaalam kung ano laman ang aming puso't isipan. Kaya Lord God, sa mga sandaling ito, O Diyos, katakpuin mo po ang bawat isa. Hayaan mo po, Panginoon, yung bawat salita mo na kanila pong narinig. Ang bawat salita mo po, Panginoon, na ipalaabot mo po sa akin, Lord, alam ko po, Panginoon, na ito po, O Diyos, ang nais mong marinig ng iyong mga anak. Sapagkat sila po'y nagpunta sa lugar na ito, meron po silang ine-expect, Panginoon. Sila po'y narito sapagkat sila po, O Diyos, ay umaasa dahil ikaw po ang aming pong tatay. Ikaw po, Panginoon, Lord God, ang aming pong Diyos na buhay at makapangyarihan. Kaya, Lord God, sa oras na ito, sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu, Lord God, hipuin niyo po ang puso ng bawat isa. Yung po naguguluhan, magkaroon po ng kapayapaan. Yung nawawalan po ng pag-asa, magkaroon po ng pag-asa sa buhat sa iyo. Lord, sapagkat ikaw po, O Diyos, ang nagsalita, Panginoon, sa aklat po ng Romans 5:5. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Ibinus mo sa amin ang iyong Espiritu Santo dahil sa pag-ibig mo sa amin. Dahil ito po'y nasa amin, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At dalangin ko po, O Diyos, lahat ng iyong mga anak na naririto, Panginoon, pagpapalain niyo po sila at mararanasan po nila yung kapayapaan na buhat sa iyo, Panginoon. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo ko po sila itinatagubilin. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise God.